paanan ng kabundukang dilim, may isang baryong tinatawag na Baryo Luntian, kung saan ang mga tao'y namumuhay ng tahimik sa ilalim ng lilim ng matatayog na punong kahoy at mga halamang sagana sa likas na yaman. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, isang mahiwagang pangyayaring pilit na ikinukubli ng mga matatanda ang matagal ng pananakot ng mga nilalang mula sa gubat, mga engkanto, mambabarang at nilalang ng dilim na sumisipsip ng lakas at kaluluwa ng mga mahihina at masasaklap ang kalooban. Sa gitna ng baryong iyon ay nakatira si Mang Apong Lirio, isang matandang magsasaka at albularyo na kilalang kilala hindi lamang dahil sa kanyang kaalaman sa halamang gamot, kundi dahil na rin sa kanyang malasakit sa kapwa. Mapagpakumbaba siya at tahimik, laging abala sa kanyang maliit na taniman ng halamang gamot, luya, yerbabuena, sambong, lagundi, at marami pang iba. Ang sakit ay bunga ng kapalpakan ng kalikasan at ang lunas ay makikita rin sa piling ng kalikasan. Madalas niyang sambitin sa mga taong nagpapagamot sa kanya. Bukod sa pagiging manggagamot, kilala rin siya sa pagtulong sa mga nangangailangan kahit pa siya mismo'y kapos sa maraming bagay. Ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa loob ng kubo, bigla niyang naramdaman ang kakaibang pag-ihip ng hangin mula sa bintana. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Tahimik ang paligid, ngunit tila may malamig na presensyang dumaan sa kanyang likuran. Baka naman hangin lang yon, bulong niya sa sarili. Ngunit napalingon siya sa pintuan nang makarinig ng mahinhin ngunit malinaw na ungol ng pusa. Nyar! Nyar! Lumabas si Mang Apong Lirio sa harap ng kanyang bahay at sa liwanag ng buwan at tumambad sa kanya ang isang pusa, hindi pangkaraniwan sapagkat ito'y malagintong pusa. Ang balahibo nito'y tila pinagdikit-dikit na sinag ng araw at ang mga mata'y kumikislap na parang dalawang batong hiyas. Tumitig ito kay Mang Lirio at lumapit ng dahan-dahan, waring may layunin sa kanyang pagdating. "Anong ginagawa mo rito, ginto mong pusa?" tanong ni Mang Apong habang lumuhod upang tignan ito ng mas malapitan. Ngunit ang pusa, sa halip na matakot, ay lumapit sa kanyang mga paa at dumapa. Napansin ni Mang Apong na ang paligid ay biglang natahimik, wala na ang kuliglig, wala na ang huni ng mga ibon. Tila ba huminto ang oras habang sila'y nagkakatinginan. Pagkatapos ay biglang nagsalita ang pusa, hindi sa pamamagitan ng bibig, kundi sa isipan ni Mang Apong. "Ikaw ang napili." Namilog ang mga mata ni Mang Apong. Tumayo siya at umatras ng bahagya pero hindi siya makatakbo. Hindi niya maikilos ang kanyang katawan. "Ikaw ang tanging may pusong dalisay. Kailangan ka ng aming mundo, ngunit may kapalit ang kapangyarihang ipagkakaloob ko." "Teka, anong ibig mong sabihin?" tanong ni Mang Apong sa kanyang isip, habang nakatitig sa mahiwagang pusa. "Sino ka ba? Engkanto? Masamang espiritu?" Ngunit sa halip na sumagot, ang pusa ay tumalon sa kanyang bisig at humimlay. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman ni Mang Apong ang isang malakas na agos ng init sa kanyang katawan, parang apoy na hindi masakit, kundi nakapagpapagaling. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, at sa kanyang paningin ay tila may mga hugis at liwanag na biglang lumitaw sa hangin. Mga lihim na simbolo, mga halamang matagal na niyang pinag-aaralan, ngunit ngayoy nabigyan ng bagong kahulugan. Kasunod nito, ang mata ng pusa ay sumilay ng isang aninong dilaw na tila lumulutang-lutang sa hangin, isang nilalang na hindi niya maipaliwanag. Isa itong liwanag na naglalarawan ng isang nilikha ng kalikasan, ngunit mas mataas ang antas kaysa sa kahit anong kilala ng tao. Ang kagubatan ay nasa panganib, bulong ng tinig sa kanyang diwa.
At ikaw ang gagabay sa mga nawawala, magpapagaling sa mga may sakit ng espiritu, at lalaban sa mga uhaw sa kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nawala ang pusa sa kanyang bisig, naglaho na parang usok. Ngunit sa kanyang mga palad ay naiwan ang tatak isang maliit na bilog na may anyo ng mata ng pusa kulay ginto. Pagbalik niya sa loob ng kanyang kubo, natigilan siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang dating kulubot niyang balat ay tila lumiwanag. Ang kanyang mga mata ay tila lumalim ang tingin at ang kanyang hininga ay tila mas magaan kaysa dati. Simula na ba ito? Tanong niya sa sarili, habang pinipilit alalahanin ang boses ng mahiwagang nilalang. Ano ang mga darating? Ngunit bago pa man siya makapag-isip pa ng malalim, biglang may kumatok sa kanyang pinto 3 beses, sunod-sunod, mabigat at may kaba. Tok! 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 Apong Lirio! Apong Lirio! Tulungan mo kami! Isang batang babae ang sumisigaw. Takot na takot ang tinig. Ang nanay ko po, hindi gumagalaw, at may itim na usok sa bibig niya. Dito nagsimula ang serye ng mga kagulat-gulat at kababalaghan sa Baryo Luntian. At sa bawat hakbang, ang mahiwagang malagintong pusa ay laging nasa dilim, nakamasid, at handang tumulong o subukin si Mang Apong Lirio. Hindi pa man tuluyang lumiliwanag ang paligid ng kanyang kubo, ay tinungo na agad ni Mang Apong Lirio ang tahanan ng batang sumugod sa kanya. Dala ang kanyang supot ng halamang gamot, langis at mga lumang anting-anting na pamana ng kanyang ama. Tinakbo niya ang masukal na daan patungo sa gilid ng ilog kung saan naroon ang bahay ng pamilya ni Aling Rosa, ang ina ng batang tumawag sa kanya. Pagkarating sa kubo, sinalubong siya ng isang tanawin na hindi pa niya kailanman nasaksihan. Si Aling Rosa ay nakahiga sa banig. Ang mga mata ay puti at sa kanyang bibig ay lumalabas ang makapal at madilim na usok na may bahid ng asul. Ang paligid ay tila nanlalamig kahit na mainit ang panahon. Ang mga halaman sa loob ng bahay ay natuyo at ang mga alagang manok sa bakuran ay tila pumanaw lahat ng sabay-sabay. Anong nangyari rito? Tanong ni Mang Apong habang sinisipat ang katawan ni Aling Rosa. Bigla na lang po siyang sumigaw kagabi, sagot ng bata habang nanginginig. Sabi po niya, may tumatawag sa kanya mula sa gubat, tapos po ay parang hinimatay siya. Kanya na po ang lagay niya buong magdamag. Hinugot ni Mang Apong ang isang maliit na garapon ng langis na may amoy ng halamang insenso at bawang. Binuksan niya ito at pinahid sa sintido ni Aling Rosa. Maya-maya, inilabas niya ang kanyang batong mutya ng buwan, isang kristal na tila kumikislap tuwing gabi, at inilagay ito sa dibdib ng babae. Paglapag ng bato sa kanyang dibdib ay biglang gumalaw si Aling Rosa. Ah! Isang malalim na hininga ang sumabog mula sa kanyang lalamunan. Tumilapon sa ere ang maitim na usok na tila may hugis-hugis ng isang hayop na hindi mawari, mukhang paniki na may buntot na ahas at katawan ng pusang mabalahibo. Tagahakot, bulalas ni Mang Apong. Isa itong nilalang mula sa madilim na gubat ng gabunan. Matagal na silang hindi lumilitaw. Mabilis siyang kumuha ng dahon ng sambong. Sinunog ito at pinasok ang usok sa katawan ng nilalang. Napasigaw ang anyo ng halimaw sa hangin at sa isang iglap ay bigla itong naglaho kasabay ng pagbalik ng normal na paghinga ni Aling Rosa. Huminga ng malalim si Mang Apong, basang-basa siya ng pawis. Tila piniga ang kanyang lakas. Pasalamat ka't hindi pa lubusang nakakabit sa kaluluwa ng nanay mo ang nilalang na iyon, sabi niya sa bata. Pero bakit kaya may tagahakot na muli? Habang tumutulong ang iba pang kapitbahay sa paglilinis ng paligid, isang matandang babae ang lumapit kay Mang Apong. Apong Lirio, alam naming ikaw ang tanging makakagawa nito. Pero may bumubulong sa mga matatanda ng baryo
bumalik na raw ang mga gabunan. Napakunot ang noo ni Mang Apong. Matagal nang sinasabi ng matatanda na pinatigil ko na ang galaw ng mga gabunan nang ilibing ang huling mambabarang sa gubat 50 taon na ang nakararaan. Pero hindi lang si Aling Rosa ang tinamaan, dagdag ng matanda. Kagabi lang, 3 kalabaw sa kabilang bahagi ng bukid ang biglang namatay walang sugat, pero may marka ng itim na bilog sa noo. May bata rin na natutong magsalita ng wikang hindi natin alam, tapos biglang nawalan ng malay. Hindi na muling sumagot si Mang Apong. Bagkus ay tumingin siya sa kalangitan. Ang araw ay pasikat na, ngunit ang sikat nito ay tila may harang, tila ba may tabing na usok sa pagitan ng araw at lupa. Nang gabing iyon, habang pinapainom niya si Aling Rosa ng pinaglagaan ng halamang anihan at banaba, muling lumitaw ang pamilyar na presensya sa kanyang paligid. Paglingon niya, naroon na naman ang malagintong pusa, nakaupo sa may bintana, ang mga matay kumikislap, at sa kanyang paanan ay isang kakaibang bagay, isang piraso ng pergamino, sinauna, nakasulat sa lumang sulat baybayin. Ito ang simula. Ang mga gabunan ay muling gigisingin ng isang nilalang na may matinding paghahangad sa kapangyarihan. Sa ilalim ng punong walang anino, magsisimula ang pagbabago. Binasa ni Mang Apong ang mga salita at natigilan. Alam niya ang tinutukoy ng huling linya. Mayo isang punong balite sa gitna ng gubat ng Silong Bato, isang punong hindi kailanman tinatamaan ng liwanag kahit sa tanghaling tapat. Marami na ang nagsasabing doon itinatapon ang mga espiritu ng mga mambabarang at ang mga anino ng mga dating makapangyarihang albularyo na nasira ang dangal. Kinabukasan, habang naghahanda sa paglalakad patungong gubat ng Silong Bato, kinausap siya muli ng mahiwagang pusa sa kanyang isipan. Doon mo matatagpuan ang ugat ng kadiliman, ngunit mag-ingat ka, sapagkat hindi lahat ng nagtataglay ng liwanag ay kakampi. May mga nilalang na may gintong balat, ngunit pusong itim. Hindi na lang siya sumagot. Bitbit ang kanyang anting-anting, batong mutya, halamang gamot, at puso ng isang tunay na manggagamot, si Mang Apong Liryo'y tumungo na sa daang minsan niyang pinangakong hindi na babalikan. Sa pagsikat ng araw, matapos ang mga pangyayaring yumanig sa baryo, naglakbay si Mang Apong Liryo patungong Silong Bato, isang lugar na kinatatakutan ng kahit pinakamatatapang na magsasaka sa baryo Luntian. Ang daan patungo roon ay balot ng matataas na damo, malalalim na ugat, at tanim na tila hindi mula sa mundong ito, mga halamang may tinik na waring gumagalaw kapag hindi nakatingin. Hindi ito unang beses na narating ni Mang Apong ang gubat na yon. 20 taon na ang nakalipas, bata pa siya noon, at sinamahan ang kanyang amang albularyo upang maghanap ng bihirang halamang gamot, ang dahon ng itim na kupang, na gamit sa pagsupil sa kulam. Ngunit simula noon, hindi na niya muling nilapitan ang gubat. Habang siya ay papalalim sa kagubatan, sumabay sa kanya ang malagintong pusa, tahimik at magaan ang yapak, ngunit kitang-kita sa bawat hakbang dahil sa liwanag na taglay ng kanyang balahibo. Minsan ay nauuna ito, tila naggagabay, minsan na may sumisingit sa mga damuhan upang magmasid. Mahiwaga kang nilalang, bulong ni Mang Apong habang humahawi ng matataas na talahib. Ano ba talaga ang layunin mo? Ngunit walang sagot, tanging katahimikan lamang. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, narating niya ang isang bahagi ng gubat kung saan nagsisimula nang mawala ang liwanag. Kahit natirik ang araw, ang lugar ay tila nilalamon ng anino. Naroon ang punong balite malaki, matanda at malawak ang ugat. Ang mga sanga nito'y tila mga braso ng higante, nakasabit sa hangin at gumagapang sa lupa. Wala ni isang sinag ng araw ang nakakapasok sa ilalim nito. Tama nga ang sabi-sabi, puno na walang anino sapagkat buong paligid nito ay anino na. Sa paanan ng balite ay may hukay parang isang sinaunang altar
at sa gitna nito ay nakabaon ang isang bagay na kumikislap. Isang mutyang kulay itim na may gintong guhit. Nilapitan ito ni Mang Apong, dahan-dahang dinampot, at nang nahawakan niya ito ay biglang sumiklab ang hangin, isang aninong nilalang ang biglang lumutang sa harapan niya. Ang nilalang ay may katawan ng tao, ngunit walang mukha. Sa halip, may 3 mata ito sa noo, at ang tinig nito ay sabay-sabay na nagsasalita mula sa iba't ibang direksyon. Apong Lirio, ikaw na ba ang bagong tagapagdala ng balanse? O isa ka rin bang uhaw sa kapangyarihan? Hindi umimik si Mang Apong. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na mutya at muling sumilay ang marka sa kanyang palad, ang gintong mata ng pusa. Nang makita ito ng aninong nilalang, tila ito umurong at bumaba ang tinig. Ibinigay niya na sa iyo ang pahintulot, ngunit mag-ingat ka. Ang ginintuang mata ay hindi lamang nagbabantay, kundi nagbubukas rin ng mga pintong dapat manatiling sarado. Bakit nagigising ang mga gabunan? Tanong ni Mang Apong. Dahil may isa sa inyong mundo ang nagpakawala sa kanila. Napapitlag si Mang Apong. Sino? Ngunit bago pa siya masagot, biglang may malakas na kalabog mula sa kakahuyan. Gumuho ang lupa sa kanyang likuran at lumitaw ang isang taong may gintong balat. Nakabalot sa itim na saya, may mga pulseras ng buto at may korona ng halamang tuyot. Ang mga mata nito'y kulay pula at ang tinig nito'y malamig na parang patay na hangin. Kumusta ka na, Apong Lirio? Namutla si Mang Apong. Kilala niya ang tinig na iyon. Si Lusing dating albularya sa kabilang baryo, kasabayan ng kanyang ama, ngunit pinatalsik dahil sa paggamit ng itinagong karunungan ng gabunan, ang mahiwagang sining ng pagsipsip ng lakas mula sa buhay ng tao at kalikasan. Akala ko'y patay ka na, Lusing, sigaw ni Mang Apong. Ako'y nawala lamang pansamantala, sagot ni Lusing, habang ang gintong balat niya'y kumikislap sa liwanag ng itim na mutya. At ngayon, ako na muli ang tunay na tagapagtaguyod ng karunungan ng kagubatan. Handa na ang mundo na muling maniwala sa kapangyarihan ng takot. Nagtangkang lumapit si Lusing, ngunit biglang tumalon sa harap si Malagintong Pusa, at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang liwanag na tila apoy, isang gintong apoy na sumabog at nagtaboy kay Lusing pabalik sa kanyang anino. Sumigaw si Lusing. Hindi mo ako mapipigilan, Lirio. Babalik ako at ang buong baryo ay luluhod sa akin. Pagkaalis ng anino ni Lusing, napaupo si Mang Apong sa lupa. Hinihingal, hawak ang mutyang itim. Tumabi sa kanya ang pusa at muling tumitig sa kanya. Ito ay simula pa lamang. Ang mutya ay isa sa 7 selyo. Kung makuha ni Lusing ang iba pa, magbubukas ang tarangkahan ng gabunan at wala nang makakapigil sa kanya. Nagangat ng tingin si Mang Apong. Kailangang unahan natin siya. Hindi lang para sa baryo, kundi para sa buong kalikasan. At sa pusod ng gubat ng Silong Bato, sinimulan niya ang panibagong misyon. Hanapin ang 6 pang selyong mutya, ihanda ang sarili sa laban, at harapin ang mga nilalang na noon pa man ay nakatago sa dilim ng kagubatan at sa pusod ng kasakiman ng tao. Makalipas ang ilang araw mula sa pagkakaharap nila ni Lusing, naging tahimik muli ang Baryo Luntian, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay naroon ang kaba. Marami na ang nakakaramdam ng kakaiba, tila may presensya sa paligid tuwing gabi, at ang mga alagang hayop ay biglang nawawala o namamatay sa hindi may paliwanag na paraan. Ang mga halamang namumunga ay unti-unting nalalanta kahit pa nadidiligan at naaarawan. At sa panaginip ng mga bata, lumilitaw ang isang babae na kaitim, may pulang mata, at sinasabing tinatawag silang sumama sa gubat. Si Mang Apong Lirio ay hindi na nananahimik. Araw-araw siyang nagdarasal sa ilalim ng kanyang punong mangga, ang lugar kung saan siya madalas humingi ng patnubay sa kalikasan. Naging mas tahimik din ang Malagintong Pusa.
na palagi na lang nakaupo sa bubong ng kanyang kubo, nakamasid sa kalangitan o sa kakahuyan sa malayo. Isang umaga, habang pinapainom niya ng pinaglagaan ng tanglad at pandan ng isang matandang ubot-hika, dumating si Mang Tario, isang matandang tagabantay ng lumang sementeryo ng San Elias sa gilid ng baryo. "Apong Lirio," ani Mang Tario, "may dapat kang makita. Isa sa mga lumang puntod ay biglang nagbitak kagabi, at sa gitna ng bitak, may tumubong gintong bulaklak." Napalingon si Mang Apong sa malagintong pusang ngayoy biglang tumayo at tumingin sa kanya. Hindi na kailangan ng paliwanag. Isa ito sa mga hudyat sa lumang sementeryo. Ang sementeryo ng San Elias ay matagal nang hindi pinupuntahan ng mga taga-baryo maliban sa undas. Ang mga puntod doon ay gawa pa sa bato. May mga inskripsyon na halos hindi na mabasa at ang mga damoy halos kasintaas ng tao. Nang marating nila ni Mang Tario ang lugar, agad niyang naramdaman ang malamig na hangin, isang klaseng lamig na hindi dala ng panahon kundi ng presensya. Naroon sa gitna ng sementeryo, sa ilalim ng matandang krusipyo, ang tinutukoy ni Mang Tario. Isang puntod na may bitak, at mula rito'y sumisibol ang isang bulaklak na may gintong talulot, at sa kanyang gitna'y may itim na bilog, kasing kintab ng obsidian. Walang kahit anong bulaklak ang kayang tumubo sa ganitong klaseng lupa, bulong ni Mang Apong. Lumapit siya at tinanong ang pusa na ngayon ay nasa tabi niya. "Isa ba ito sa mga selyo?" Sumagot ang tinig sa kanyang isip. "Oo, ang gintong bulaklak ng lupa, unang selyo. Tumutubo lamang ito kapag ang lupang pinagbuwisan ng mahina ay nabahiran ng kasakiman." Sa ilalim ng puntod na ito, inilibing ang isang mambabarang na pinatay ng sariling pamilya dahil inangkin niya ang lakas ng kanilang angkan. Hindi na siya nagdalawang isip. Kumuha siya ng tela, inilagay ang bulaklak sa loob ng bote ng salamin, at sinelyuhan ito gamit ang tinta ng uling, langis ng niyog at ugat ng ngipin ng leon, isa sa pinakamatandang reseta ng kanyang ama para sa pag-aalaga ng mapanganib na anting-anting. Ngunit sa oras na naisara niya ang bote, bigla na namang lumitaw ang aninong nilalang, ang walang mukhang espiritu na may 3 mata. Ngunit ngayon ay tila mas aburido, mas takot. "Hindi ka nag-iisa," bulong nito. Si Lusing ay may kakampi na. Isa sa mga dating albularyo ng Baryo Anitap, si Kaberning, ay lumipat na sa Gabunan, at sila'y may hawak ng isa sa mga selyo, ang gintong mata ng hangin. Nanlaki ang mata ni Mang Apong. Si Kaberning ay kilala sa pagpapagaling noon, ngunit nasangkot sa isang kwento ng pagkawala ng mga bata sa kanilang baryo. Akala ng lahat ay namatay na ito sa isang sunog. "Kung may hawak na siyang selyo, kailangang unahan ko silang makuha ang iba," wika ni Mang Apong. "Ilang selyo pa ang kailangan nating hanapin?" Sumagot ang malagintong pusa habang nakatitig sa bote na may gintong bulaklak. "May 7, isa pa lang ang nasa atin. 4 ang dapat nating unahan bago sila magka-6, sapagkat ang ika-7 selyo ay kusa lamang lilitaw kapag ang 6 ay nagtagpo sa iisang lugar." Lumindol ng marahan. Lumingon si Mang Apong sa langit, ang ulap ay tila may hugis mata na nakatingin sa lupa. Napansin niya rin ang pagkalagas ng mga dahon ng paligid senyales na nagsisimula ng magising ang mga espiritu ng Gabunan. Pagka-uwi niya, ipinatong niya sa gitna ng altar ang bote ng gintong bulaklak. Ngunit habang nagsasagawa siya ng panalangin at pagbabasbas, napansin niyang dahan-dahang umiikot ang usok ng kanyang kamangyan, hindi pa taas, kundi pababa, patungo sa ilalim ng lupa. Biglang napabuntong hininga si Mang Apong. Nagmamadali na rin sila, bulong niya. Ito'y magiging karera ng liwanag at dilim. At sa dilim ng kanyang kubo, muling tumitig sa kanya ang malagintong pusa, ngunit ngayon ang mga mata nito ay tila nagbabala. Sa mga susunod na araw, hindi lang mga multo at espiritu ng gubat ang kanilang kalaban, kundi mismong mga dating albularyo,
mga nawalan ng pananampalataya at pumasok sa dilim sa ngalan ng kapangyarihan. Makalipas ang ilang araw mula nang makuha ni Mang Apong Lirio ang gintong bulaklak ng lupa, tila hindi na siya nagiging panatag. Ang kanyang paningin ay laging tila may gumagalaw sa gilid, mga aninong mabilis lumusot sa ilalim ng puno o dumaan sa gilid ng silid. Ang kanyang pandinig ay nakakarinig ng bulong sa hangin kahit sa katahimikan ng gabi. Wala namang masamang nangyayari sa kanya, ngunit ramdam niya ang pagbabantay, tila isang presensyang palihim na sumusunod sa bawat galaw niya. Hindi lang basta-basta espiritu, kundi matalinong mata ng isang dating tao. At sa bawat pagsikat ng araw, mas lumalalim ang kanyang kutob. Paparating na si Kaberning. Sa silid ng mga mutya, sa loob ng kanyang kubo, may isang silid si Mang Apong na hindi pinapapasok ang kahit sino, silid ng mga anting-anting, mutya at mga sinaunang kasulatan na minana pa niya mula sa kanyang ama't mga ninuno. Dito niya isinilid ang unang selyo, ang bote ng gintong bulaklak, sa gitna ng altar. Paligid nito ay may mga dahon ng banaba, asin, langis ng niyog, at inukit na krus sa 4 na sulok ng kahoy na mesa. Gamit ang pulang sinulid at tandang na balahibo, gumawa si Mang Apong ng anting-anting ng pagprotekta. Sa isang panaginip, tinuruan siya ng isang diwata sa anyo ng matandang babae kung paano iguhit ang sigil ng pagbalanse, simbolo ng liwanag sa gitna ng anino. At habang inukit niya ito sa kawayan, bumisita na naman ang malagintong pusa. Tahimik ngunit may dala na naman. Isang maliit na dahon, kulay pilak at may ukit ng mata sa gitna. Nang hawakan ito ni Mang Apong, biglang nagbago ang paligid. Napunta siya sa isang panaginip, isang gubat ng hangin, kung saan ang mga puno ay walang dahon ngunit gumagalaw, at ang lupa ay hindi lupa kundi usok. Mula sa ulap ng usok ay lumitaw ang isang babaeng nakaputi, may mahabang buhok at mga mata na walang puti, puro itim, parang balon ng kawalan. Apong Lirio, wika nito. Ang susunod na selyo ay taglay ng hangin. Ngunit ang hangin ngayon ay tinig ng galit. Nakapaloob ito sa sipol ng bagyo, isang bagay na minsan nang ginamit upang patahimikin ang isang bundok. Ngunit binawi ito ni Kaberning at ngayoy hawak na niya. Nasaan siya? Tanong ni Mang Apong sa panaginip. Nasa paanan ng bundok, singsing sa kuweba ng lumang mga albularyo. Doon siya nagkukuta. Nagising si Mang Apong mula sa panaginip na iyon nang may pawis sa kanyang noo. At sa kanyang tabi, nakapahinga ang pusa, tila napagod din sa paghatid sa kanya sa panaginip. Ngunit wala ng pag-aalinlangan. Sa paakyat ng bundok, singsing. Bihira ang tumutungo sa bundok na yon, matulis ang daan, madulas ang lupa, at puno ng mga halaman na may tinik. Ngunit para kay Mang Apong, ito na ang susunod na hakbang. Bitbit ang kanyang batong mutya, ang bote ng unang selyo, at ang kanyang sariling anyo ng baston na kahoy ng saging na may 3 ukit ng araw. Nagsimula na siyang umakyat, kasama ang pusa. Ngunit pagdating niya sa gitna ng daan, sumalubong sa kanya ang isang kakaibang hangin, hindi malamig, hindi mainit, kundi mabigat. Sa bawat ihip nito ay may kasamang mga bulong. Bakit mo pa pinipigilan? Ikaw rin, minsang ninais ang kapangyarihan. Lahat ng albularyo may lihim. Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang 3 anino, mga dating albularyo ng kanilang bayan. Kilala niya sa pangalan Carino, Cafelino at Camarta, mga albularyong sinasabing namatay sa digmaan kontra mga mambabarang. Ngunit ngayon, anino na lamang sila. Itim na usok, may pulang mata at tinig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit kayo narito? Tanong ni Mang Apong habang iniikot ang kanyang baston. Dahil bumalik na si Kaberning, sagot ng isa.
at muli niyang binuksan ang sipol ng bagyo. Ginamit niya ito upang pukawin kami, upang kami muling maging kanyang tagapagtanggol. Mali ang inyong pinaglilingkuran, sigaw ni Mang Apong. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Ito'y paghihiganti sa mga taong umalipusta sa karunungan ng mga katutubo, sa mga tumalikod sa kalikasan, sa mga itinapon kami. Nagpalabas ng liwanag si Mang Apong mula sa kanyang baston at muling lumitaw ang marka sa kanyang palad, ang gintong mata ng pusa. Ang liwanag nito'y tumama sa mga anino at isa-isa silang umurong, umaatungal bago naglaho sa hangin. Ngunit bago tuluyang mawala, nagsalita si Camarta. Kung nais mong makuha ang ikalawang selyo, kailangan mong pumasok sa kuweba ng mga binaligtad. Doon, ang dilim ay liwanag at ang kasinungalingan ay katotohanan. At sa ilalim ng buwan, sa paanan ng bundok, natagpuan ni Mang Apong ang kuweba na tinutukoy nila, may pintuang bato, at sa ibabaw nito ay inukit ang lumang baybayin ng salitang Bagyo. Tumayo si Mang Apong Lirio sa harap ng kuweba sa paanan ng bundok Singsing. Ang lugar kung saan, ayon sa alamat ng mga matatanda, ay itinatapo ng mga albularyong tinanggihan ang panataan ng liwanag. Ang hangin ay tila hindi pumapasok sa bunganga ng kuweba. Tahimik, walang huni ng hayop, walang ihip ng hangin, wala ni isang alingaw-ngaw. Ang pusa, ngayon ay nasa kanyang tabi, nakataas ang balahibo sa likod at nakatutok ang tingin sa madilim na siwang. Ramdam ni Mang Apong ang kakaibang enerhiya mula sa loob, malamig, bumabalot sa kanyang laman loob at tila gustong pasukin ang kanyang isipan. Sa loob ng kuweba. Nang tumapak siya sa loob ng kuweba, biglang nagbago ang kanyang paligid. Ang mundong kanyang nilakaran ay tila binaligtad. Ang kisame ng kuweba ay naging lupa, at ang lupa ay naging ulap na tila walang bigat. Ang kanyang mga hakbang ay marahan, at sa bawat pagtingin sa gilid ay may mga matang nakatitig sa kanya. Hindi galing sa mga hayop, kundi sa mga nilalang na dating tao. May mga aninong nakadipa sa mga pader, mistulang nilikha ng usok, ngunit may anyo ng mga albularyo. May hawak na baston, may mga mutya sa leeg, at may mata na kumikislap ng bughaw at pula. Mga binaligtad, bulong niya. Ang mga albularyong napariwara at kinain ng sariling kapangyarihan. Tila narinig siya ng mga anino, isa-isa silang gumalaw, isa-isa silang bumaba mula sa pader at naglakad sa ere, hindi lumalapat sa lupa at pinalibutan siya. Ngunit bago pa siya salakayin, biglang sumiklab ang katawan ng malagintong pusa. Nagbaga ito sa gitna ng dilim at lumabas mula sa kanyang katawan ang hugis ng isang liwanag na pananggalang. Tumigil ang mga anino. Tila may paggalang o takot sa presensyang iyon. Isang matandang anino ang lumapit. Matangkad, may hawak na sungay ng kalabaw na ginawang baston. Nagsalita ito, hindi gamit ang bibig, kundi sa diwa. Kung nais mong kunin ang sipol ng bagyo, kailangan mong lumagpas sa salamin ng pagsubok. Ang sipol ay hindi basta kinukuha. Ito'y ibinibigay lamang sa mga makapagliligtas ng sarili mula sa panlilinlang. Biglang bumukas ang bato sa kanan, isang liwanag ang sumilay at nagkaroon ng daan. Pumasok si Mang Apong, kasunod ang pusang ginintuang muli ang balahibo, ngunit may mas matingkad na ningning. Ang salamin ng pagsubok. Sa loob ng bagong silid ay may salamin, hindi gawa sa kristal, kundi sa tubig na nakaangat sa ere. Nang tumingin si Mang Apong, nakita niya hindi ang sarili niya, kundi isang bersyon niya. Mas bata, mas makisig, at may makintab na baston na may ginintuang ulo. Ako? Tanong niya. Ngunit ang refleksyon ay nagsalita. Hindi ikaw.
Ako ang kung ano ka sana kung pinili mong sumama sa gabunan. Mas makapangyarihan, mas kinatatakutan, walang kahinaan, walang awa. Hindi ko kailangan ng kapangyarihang may kapalit na kaluluwa, sagot ni Mang Apong. Lahat ay may kapalit, tugon ng anino niya. Bakit mo pa pinipilit? Ilang beses ka nang pinahiya, ilang beses ka nang tinanggihan ng mga pinagpagaling mo. Ngunit heto ka pa rin, dumudugo ang puso't laman para sa mga taong hindi ka naman minamahal. Tahimik si Mang Apong. Isinara niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Mahal ko sila. Hindi dahil sila'y perpekto, kundi dahil ang isang albularyo ay hindi nagsisilbi para mapuri, kundi para magsilbi sa kabila ng lahat. Pagbukas niya ng mata, nakita niyang lumuluha ang kanyang refleksyon. Dahan-dahan itong naglaho. At mula sa gitna ng salamin ay sumulpot ang isang sipol, gawa sa puting kahoy na may ukit ng ulap at bagyo, at sa dulo ay may gintong sinulid na paikot. Nang hawakan niya ito, agad niyang naramdaman ang bugso ng hangin sa palad niya. Malakas, ngunit hindi mapanira. Para itong hininga ng kalikasan. Kasabay nito, narinig niya ang tinig ng matandang aninong nauna niyang nakita. Ang ikalawang selyo ay nasa iyo na, ngunit mag-ingat. Sapagkat nalaman na ni Kaberning ang iyong presensya, magsisimula na ang pag-atake, hindi lamang ng kanyang espiritu, kundi ng kanyang mga alagad sa laman at dugo. Ang pagbabalik. Paglabas ni Mang Apong mula sa kuweba, parang bumigat ang hangin. Sa di kalayuan, sa gilid ng bundok, nakita niya ang isang maliit na hukbo ng mga nilalang may balat ng itim na putik, mga albularyong may pulang mata. At sa gitna nila ay si Kaberning mismo. Hindi pa siya lumalapit, ngunit naroon siya. Nakamasid. Tumingin si Mang Apong sa sipol na hawak niya at sa bote ng gintong bulaklak sa kanyang bag. Dalawa na ang hawak niya sa 7 selyo. Ngunit ang susunod ay mas mapanganib sapagkat ito'y selyo ng apoy at ito raw ay nasa ilalim ng ilog na may apoy sa gabi. Nang gabing bumalik si Mang Apong Lirio mula sa bundok Singsing, ang langit sa Baryo Luntian ay tila may bitak. Ang mga ulap ay may pulang guhit at ang buwan, bagamat bilog, ay may pulang aninong bumabalot sa paligid nito, tila isang mata na naniniktik mula sa itaas. Sa kanyang kubo, ipinatong ni Mang Apong ang sipol ng bagyo sa tabi ng bote ng gintong bulaklak ng lupa. Dalawa na ang kanyang hawak, ngunit ramdam niyang mabigat pa ang landas. Ang gabing iyon ay mas malamig kaysa sa dati at ang mga hayop sa kanyang bakuran, mga manok, kambing, at kahit ang mga palaka ay tahimik. Tila pinipigilang marinig sila ng isang hindi nakikitang presensya. Tahimik ding nakaupo ang malagintong pusa, nakatitig sa ilog sa malayo. Sa tubig na may apoy, biglang bulong ng tinig sa isipan ni Mang Apong. Doon itinatago ang susunod na selyo. Ngunit hindi ito madaling kuhanin, sapagkat ang apoy ay hindi ordinaryo. Isa itong apoy ng puot. Ang alamat ng Ilog Daratal. Ang ilog na tinutukoy ng pusa ay Ilog Daratal, isang tahimik na agos ng tubig sa dulo ng baryo sa paanan ng kabundukan. Ngunit may kakaibang kwento ang mga matatanda. Tuwing hating gabi, sa pinakagitna ng ilog, lumilitaw ang pulang liwanag sa ilalim ng tubig, tila apoy na sumasayaw ngunit hindi kumakain ng kahoy o damo. At sino mang lalapit sa gitna ay nagkakaroon ng panaginip na paulit-ulit na pagkamatay. Ayon sa alamat, sa gitna ng ilog ay nakalubog ang isang tapayan na nilagyan ng mambabarang ng selyo ng apoy. Ang buto ng lagablab, isang mutyang nagsisilbing panggatong sa galit ng mga espiritong nais bumangon mula sa pagkakabaon. Kung ito ay mabunot,
pwedeng gamitin sa kabutihan panggising sa mga espiritu ng kagubatan upang pawiin ang tagtuyot at sakit. Ngunit sa maling kamay, nagiging panimula ito ng mas malaking sunog, isang pag-aalsa ng mga nilalang ng dilim. Ang paghahanda. Sa kanyang paglalakbay patungong Ilog Daratal, inihanda ni Mang Apong ang mga sumusunod. Lana ng kasoy at pulang insenso upang linisin ang hangin sa paligid ng apoy. Puting mutya ng hangin na kukuha lamang matapos ang ritual ng sipol ng bagyo. Bangkang kahoy ng saging, pinanday niya mismo para tawirin ang ilog ng hindi tinatablan ng espiritu. Nagumpisa siyang maglakad bago lumubog ang araw, at pagsapit ng gabi ay narating niya ang pampang ng Ilog Daratal. Walang tao sa paligid. Katahimikan. Minsan lang mapuntahan ang ilog sa gabi dahil sa takot ng mga tao. Nang 12:00 ng hating gabi, biglang nagbagong kulay ang gitna ng ilog. Sa ilalim ng malinaw na tubig, lumitaw ang pulang apoy kumikislap na parang sayaw ng apoy sa loob ng salamin. Sumakay si Mang Apong sa kanyang bangka, kasunod ang pusa. Ang apoy ay tila humuhuni. Hindi ito tunog ng pagliyab, kundi ng panaghoy libo-libong tinig na umiiyak, humihingi ng tulong o marahil ay nagsusumpa. Pagdating sa gitna ng ilog, inilabas ni Mang Apong ang sipol ng bagyo at tinugtog ito isang hininga, mahina ngunit puro. Sa pagtugtog nito, nagbago ang ihip ng hangin. Ang tubig sa paligid niya ay tila nawalang bigla ng sigla at ang pulang apoy ay bumuka na parang bulaklak na naglalantad ng gitna. Naroon sa ilalim ng tubig isang tapayan, may selyo ng sinaunang baybayin. Galit, apoy, lagablag. Hindi siya nagatubili. Binasag niya ang selyo gamit ang baston ng araw at mula sa loob ng tapayan ay umahon ang isang buto na kulay uling na may pulang guhit kumikislap na tila pulang kidlat. Ngunit nang kanyang hawakan ito, biglang nagbago ang paligid. Ang espiritu ng lagablab. Lumabas mula sa ilalim ng tubig ang isang nilalang gawa sa apoy at usok. May katawan ng tao ngunit walang balat. Puro lagablab at pulang liwanag. Sa ulo nito'y apoy na may hugis kaliskis at ang mata nito'y apoy na luha. Bakit mo kinuha ang apoy? Dahil kailangang mapigil ang mga gabunan. Sagot ni Mang Apong. Ang apoy ay hindi pwedeng pigilin. Kapag ito'y binuksan, lalamunin nito kahit ang pinakamatibay na puso. Ngunit itinuro ng malagintong pusa ang marka sa palad ni Mang Apong. Nang makita ito ng nilalang, tumigil ito sa pag-atake. Lumuhod at ibinulong. Kung ikaw ang napili, ako'y susunod. Ngunit gamitin mo ito ng may balanse, sapagkat ang sunog ay hindi lamang panira, kundi tagapagbagong buhay rin. Naglaho ang nilalang at naiwan kay Mang Apong ang ikatlong selyo, buto ng lagablab. Bumalik siya sa pampang habang ang apoy sa ilog ay unti-unting naglaho. Ngunit sa malayo, sa aninong nagmamasid sa bundok, naroroon si Kaberning, nakatingin, nakangisi, at may kasamang bagong anino, isang binatang dating disipulo ni Mang Apong na tumalikod sa liwanag. 3 na ang hawak mo, Lirio, bulong ni Kaberning. 3 na rin ang hawak ko, at ang huli ay naghihintay sa puso ng kabundukan kung saan ang dugo ng mga duwende ay sinimot upang mabuhay ang selyong puti. Doon tayo magkikita. Matapos makuha ni Mang Apong Lirio ang buto ng lagablab, ang ikatlong selyo, tila mas dumami ang mga hindi may paliwanag na pangyayari sa Baryo Luntian. Sa gabi, may mga boses na naririnig sa hangin, bulong na walang pinagmulan. Ang mga halaman ay tila mabilis tumutubo ngunit agad ring nalalanta, at sa ilang kabahayan, may mga nakita umanong aninong tumatayo sa gilid ng kanilang higaan habang sila'y natutulog. Ang mga albularyong natitira sa mga karatig baryo ay nagsimulang lumisan.
Marami sa kanila ang sinasabing sinumpa na ng mga gabunan o natatakot sa pagbalik ng kapangyarihang matagal nang nakalibing. Tanging si Mang Apong na lamang ang nananatiling nakatindig, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang tagapagtanggol ng balanse. Sa gabing sinundan ng pagbalik niya mula sa ilog Daratal, nagpakita muli ang malagintong pusa. Ngunit ngayon, dala nito ang isang maputlang bulaklak kulay puti na tila gawa sa liwanag at may pulbos na kumikislap. Inilapag ng pusa ang bulaklak sa tabi ng buto ng lagablab. Nang humawak si Mang Apong sa bulaklak, bumigat ang paligid at saka, sa kanyang isipan, nagsalita ang pusa. Ang susunod na selyo ay ang mutya ng liwanag. Nasaan ito? Tanong niya. Sa kabundukan ng mga duwende. Sa loob ng kuweba ng Pulang Bato, ang lugar kung saan pinatay ang mga duwende upang katasin ang kanilang liwanag. Doon ipinako ang liwanag sa isang pirasong mutyang puti at itinago ng mga itinuring nilang traidor sa kanilang lahi. Si Mang Apong ay natigilan. Alam niya ang kwentong iyon. Matagal nang sinasabi ng mga matatanda ang alamat ng kuweba ng Pulang Bato sa gitna ng kabundukan, isang kuweba kung saan maraming duwende ang pinatay noon ng mga taong nais ang kanilang ginto. Ngunit hindi lang ginto ang nakuha, kundi pati ang kanilang liwanag, ang espiritual na enerhiya ng kabutihan at kalikasan. Ang paglalakbay sa kabundukan. Bago tumulak paakyat, isinama ni Mang Apong ang ilan sa kanyang pinagkakatiwalaang alalay. Sina Lando, isang binatang magsasaka na kanyang pinagaling noon mula sa panlalamig ng engkanto, at si Sioning, isang dalagang may kakayahang makakita ng mga espiritu matapos mailigtas sa kamay ng isang mambabarang. Nilakbay nila ang paakyat sa bundok Pulang Bato, kung saan walang ibang halamang tumutubo kundi mga matutulis na damo at mahahabang ugat na tila galamay. Sa gitna ng kabundukan ay isang malaking bangin at sa ilalim nito naroon ang bunganga ng kuweba. Pagpasok nila, ang kuweba ay tila buhay, ang mga bato ay tila may pulso at ang pader ay may mga ukit ng mga duwende na umiiyak. May ilang bahagi ng sahig ang may bahid pa ng pinatuyong dugo na nigas sa dami ng panahon. Sa gitna ng kuweba, naroon ang isang pedestal na gawa sa puting marmol at sa itaas nito'y nakapatong ang mutyang liwanag, isang perlas na sobrang puti na halos hindi mawari kung ito ba'y bato o patak ng purong liwanag. Ngunit nang lalapitan na sana ni Mang Apong ang mutya, biglang nagsara ang mga daan sa paligid. Ang pagtataksil ni Lando. Biglang tumalikod si Lando. Ang kanyang mga mata ay nagbago, naging pula, at sa noo niya ay lumitaw ang simbolo ng gabunan. Patawad, Apong, wika ni Lando habang lumalakad palapit sa mutya. Matagal ko na itong alam. Matagal ko na ring alam ang tunay mong lakas. Kaya ko tong kunin. Kaya ko ring palitan ka. Naglabas si Lando ng itim na kutsilyo na may ukit ng ahas at paniki. Biglang gumalaw ang mga anino sa paligid, bumalot sa kanya. At sa isang iglap, tila naging ibang nilalang si Lando. Ang kanyang anyo ay kalahating tao, kalahating anino, at ang kanyang tinig ay may kasamang bulong ng daan-daang boses. Lumaban si Mang Apong. Sa tulong ni Sioning, na ginamit ang kanyang mata ng engkanto, nabuo nila ang pananggalang gamit ang liwanag mula sa sipol ng bagyo at buto ng lagablab. Ang labanan sa loob ng kuweba ay parang pagsabog ng dalawang puwersa, apoy laban sa anino, liwanag laban sa panlilinlang. Sa huli, sa isang huling pagtawag ng pangalan ni Lando, sumigaw si Mang Apong. Hindi ka ito. Ang puso mo ay nilinis ng kalikasan. Labanan mo sila. Sa isang iglap, bumalik ang ulirat ni Lando. Tinapon niya ang kutsilyo, lumuhod sa harap ng mutya, at biglang naglaho ang katawan niya ay naging usok, at mula roon ay lumitaw ang puting liwanag na sumanib sa perlas.
Nang hawakan ni Mang Apong ang mutyang liwanag, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Ang ikaapat na selyo ay sa iyong kamay na, ngunit ang liwanag ay laging sinusundan ng anino. Mag-ingat sa paglabas ng kuweba. Pagbalik nila ni Xiuning sa labas ng kuweba, naroon muli ang malagintong pusa, ngunit may sugat ito sa tagiliran. Sinubukan siyang salakayin habang kayo'y nasa loob. Wika ni Xiuning habang nililinis ang sugat nito. Habang tinitingnan nila ang kalangitan, biglang may apoy na bumagsak mula sa langit. Sa malayong silangan, isang pulang sinag na bumagsak sa gitna ng kagubatan. Ang ikalimang selyo, bulong ng pusa, ang mutya ng kadiliman, at hawak na ito ni Kaberning. Sa pagsapit ng gabi, matapos makuha ni Mang Apong Lirio ang mutyang liwanag, ay tila mas lalong nagdilim ang paligid ng Baryo Luntian. Hindi lamang ito dilim ng gabi, kundi isang uri ng espiritual na kadiliman. Ang mga anino sa likod ng bahay ng mga tao ay tila humihinga. Ang mga panaginip ng mga bata ay puno ng kulog, apoy at tinig ng isang lalaking paos na nagsasabing, "Ako ang liwanag sa dilim. Ako ang pinto ng lakas. Ako ang bagong tagapagligtas." At sa gitna ng kagubatan sa silangan, nasaksihan ng ilang mga ngaso ang pulang sinag na bumagsak mula sa langit. Isang sinag na walang tunog, ngunit nag-iwan ng lupaing na diliman pati sa araw. Doon, sa gitna ng limot na kakahuyan, sinasabing nakita nila ang isang nilalang. Matangkad, may katawan ng tao, ngunit may balat na parang uling, at mga matang pula na walang itim. Ang nilalang na iyon, ayon sa kanilang paglalarawan, ay si Kaberning, ang panawagan ng gabunan. Sa kanyang kubo, si Mang Apong Lirio ay muling binisita ng kanyang mga espiritong tagapagbantay. Isa sa mga ito ang malagintong pusa na ngayoy may benda na sa tagiliran at isa pang nilalang sa anyo ng uwak na puti na may markang krus sa noo. Kaberning ay hindi lamang isang tao ngayon, ani ng uwak, gamit ang tinig ng hangin. Siya ay tagapagdala na ng ikalimang selyo, ang mutya ng kadiliman. Isang mutyang gawa sa mata ng isang napatay na diwata. Pinalamutian ng abo ng mga sinunog na albularyo. Paano siya napunta roon? Tanong ni Mang Apong. Hindi niya ito hinanap. Ang selyo ang lumapit sa kanya, sapagkat siya ang may pinakamatinding uhaw sa paghihiganti. Ayon sa alamat ng gabunan, kapag nagtaglay ang isang albularyo ng 4 o higit pang selyo, nagsisimulang mabago ang kanyang laman. Ang kanyang dugo ay nawawala at napapalitan ng itim na likido na tinatawag na dagta ng anino. Ang kanyang kaluluwa ay unti-unting humihiwalay sa katawan, at ang kanyang hininga ay postiso na lamang, pinapatakbo ng kapangyarihan, hindi ng buhay. Ngayon, pareho na silang may tig-4 na selyo. Ang laban sa limot na kakahuyan. Hindi nagaksaya ng oras si Mang Apong. Bit-bit ang mga sagradong gamit. Mutyang liwanag, sipol ng bagyo, buto ng lagablab, gintong bulaklak ng lupa, at ang baston ng araw na ngayon ay may 4 na sinag sa ulo. Kasama si Xiuning, naglakbay sila patungong silangan sa gilid ng limot na kakahuyan, isang lugar na iniiwasan kahit ng mga duwende. Ang hangin dito ay masangsang, may amoy ng nabubulok na lupa, at bawat yapak ay tila pinipigilan ng paligid, parang ayaw ng kagubatan na may pumasok. Ngunit tuloy pa rin sila. Sa gitna ng kakahuyan, naramdaman agad ni Mang Apong ang matinding enerhiya ng kadiliman. Tila may isang puso na tumitibok sa ilalim ng lupa. At sa isang clearing, naroon, nakaupo sa gitna ng itim na abo, si Kaberning. Matagal na rin tayong hindi nagkita, Apong, ani Kaberning. Akala mo ba'y hindi ako magbabalik? Ako na itinakwil ng mga albularyo
dahil pinili kong tanggapin kapangyarihang ipinagbabawal? Nagpalamon ka sa anino, Berning, sagot ni Mang Apong. Ang anino ay hindi nagbibigay kumakain ito. Ngumisi si Kaberning. Inilabas niya mula sa kanyang damit ang mutya ng kadiliman, isang bilog na parang mata ng ahas, kumikislap sa itim na liwanag. 5 selyo na ang nasa akin. 5. Isa na lang at magigising ko ang kataas-taasang nilalang ng gabunan at lulubog ang mga bundok sa sariling anino nila. Hindi mo ito mauunahan, Lirio, sapagkat ang huling selyo ay sa pagitan ng buhay at kamatayan sa libingan ng diwata at ang landas papunta roon ay binuksan ko na. Biglang lumindol. Ang lupa sa ilalim ng limot na kakahuyan ay nagbitak at mula sa bitak ay lumabas ang isang halimaw anyong kabayo. Ngunit may mga kamay ng tao at ulo ng duwende na puno ng sungay at mata. Ang katawan nito ay binuo ng abo, putik at kalansay ng mga nilalang na matagal nang nawala. Harapin mo ito, Apong Lirio, sigaw ni Kaberning. Kung tunay kang tagapagdala ng liwanag, ang labanan. Mabilis ang halimaw. Isang hampas ng kamay nito'y nakapagpabagsak ng punong matanda. Ngunit si Mang Apong ay hindi umatras. Ginamit niya ang sipol ng bagyo upang pukawin ang hangin at bumalot ang hangin sa paligid ng halimaw, pinapabagal ito. Si Sioning, gamit ang liwanag ng engkanto mula sa kanyang mata, ay nilito ang halimaw, pinapakita rito ang kanyang pinagmulan. Isang nilalang na pinilit isilang mula sa galit ng gabunan, walang kaluluwang sarili at ginagamit lang bilang kasangkapan. Sa isang huling hampas, ginamit ni Mang Apong ang baston ng araw na ngayon ay umapoy sa tulong ng buto ng lagablab. Tinusok niya ito sa pusod ng halimaw at mula roon lumabas ang itim na apoy hudyat ng paglaya ng espiritu sa loob. Sumigaw ang halimaw, umalingaw-ngaw sa buong gubat at saka naglaho. Naiwan ang isang piraso ng bato itim na kristal na may pulang guhit. Hindi ito selyo, kundi susi ang tagapagbukas ng huling lagusan patungo sa libingan ng diwata. Nang lilingunin nila si Kaberning, nawala na ito ngunit sa hangin, naroon ang kanyang boses. Doon tayo magtatapos, Lirio, sa libingan ng diwata. Dalhin mo ang liwanag. Ako, ang anino. Ang lupa ay hindi na tahimik. Sa bawat gabi, lumilindol ang paligid ng Baryo Luntian at ang mga hayop ay tila nababaliw, tumatakbo, tumatahol, tumitilaok at lumuluha ng walang tigil. Sa langit, ang buwan ay natatakpan ng itim na ulap kahit walang ulan. Ang mga engkanto sa kagubatan ay nanahimik. Wala ni isa ang lumalabas sapagkat alam nilang malapit na ang pagbubukas ng huling lagusan. Si Mang Apong Lirio, ngayon ay taglay na ang 4 na selyo. Gintong bulaklak ng lupa, sipol ng bagyo, buto ng lagablab, mutya ng liwanag, at hawak rin niya ang itim na kristal, ang susi patungo sa huling lokasyon, ang libingan ng diwata. Ayon sa sinaunang alamat, ang libingan na ito ay hindi basta sementeryo. Ito ay isang sagradong kuweba sa pinakalalim na bahagi ng kagubatan kung saan inilibing ang diwata ng buhay at kamatayan, ang tagapagbantay ng balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Ang huling selyo, ang mutya na puso, ay isinilid sa kanyang dibdib at sinilyuhan ng 5 engkanto at 5 albularyo. Sino man ang kukuha ng mutya ay kailangang makalampas sa 3 pintuang panloob ng sariling konsensya. Doon magtatapos ang tunggalian ni Mang Apong at Kaberning, na ngayon ay taglay ang mutya ng kadiliman, mutya ng kalituhan, mutya ng takot, mutya ng uhaw, at isa pang selyong nakuha niya sa pamamagitan ng pagsira ng isang engkantadong punso, pagbubukas ng lagusan,
Sa tulong ni Sioning at ng malagintong pusa, pinuntahan nila ang pinakasentrong ugat ng kagubatan. Sa ilalim ng isang punong may balat na puti at ugat na mistulang palad ng tao, nakita nila ang bato ng selyadong pintuan. Ipinasok ni Mang Apong ang itim na kristal sa butas sa gitna ng bato at unti-unting bumukas ang pintuan pababa. Isang malalim na hagdan patungo sa kailaliman ng lupa ang bumungad. Pagbaba nila, tahimik ang paligid, ngunit may presensyang gumagalaw sa hangin. Hindi galit, hindi galak, kundi paghuhusga. 3 pintuan ng konsensya. Unang pintuan, gunita ng sarili. Nakita ni Mang Apong ang kanyang kabataan, isang binatang albularyo na minsang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mapahiya ang isang karibal sa pag-ibig. Isang pagkakamaling hindi niya malimot. Nais mo bang patawarin ang sarili mo? Tanong ng tinig. Sumagot siya. Hindi ko makakalimutan, ngunit kaya kong yakapin ang pagkakamali. Ako'y tao. Pumasa siya. Bumukas ang unang pinto. Ikalawang pintuan, gunita ng galit. Dito ay lumitaw si Ka Berning, ngunit bata pa. Isang disipulo, puno ng pag-asa, nananabik matuto. Ngunit may luha sa mata sapagkat nasaktan siya sa mga salitang binitiwan ni Mang Apong noon na siya ay hindi pa handa, mahina at marupok. Patawad, Berning, sambit ni Mang Apong. Bingi ako noon sa pangangailangan mo. Akala ko sapat na ang disiplina. Hindi ko nakita ang puso mo. Ang imahe ni Berning ay ngumiti at naglaho. Bumukas ang pangalawang pinto. Ikatlong pintuan, gunita ng kamatayan. Sa harap niya ay naroon ang mga taong hindi niya nailigtas. Mga sanggol, matandang babae, binatang nilason ng engkanto. Isang hukbo ng espiritong tila sinisisi siya. Ngunit lumapit si Sioning at nagsalita. Apong, hindi mo kailanman isinuko ang laban. Hindi mo sila pinabayaan. Ang pagkamatay ay hindi palaging kabiguan, kundi bahagi ng batas ng buhay. Pumikit si Mang Apong. Tiniis niya ang pagdaan ng mga espiritu sa kanyang katawan at mula sa kanyang puso ay lumitaw ang puting liwanag ng pagtanggap. Bumukas ang huling pinto, ang huling diwata. Sa dulo ng kuweba, naroon ang isang puting kabaong na bato. Nakahimlay ang diwata ng buhay at kamatayan, payapa ang mukha, at sa kanyang dibdib ay naroon ang mutya ng puso, hugis pusong perlas, kumikislap sa ginto at liwanag. Ngunit bago pa man mailapit ni Mang Apong ang kamay, isang malakas na puwersa ang dumating. Lumindol, nagdilim ang lahat, at sa gitna ng dilim, lumitaw si Ka Berning. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Siya ay kalahating nilalang. Ang kanyang katawan ay binuo ng mga mutya at ang kanyang mata ay apoy na itim. Lirio, wika niya. Ako ang bagong tagapagbantay. Ang mga selyo ay hindi para sa mga taong mahina. Ako ang bagong muka ng kalikasan. Hindi awa, kundi hustisya. Sumiklab ang labanan. Sa loob ng libingan, naglaban ang 2 albularyo. Ang isa'y puno ng liwanag at kabutihan. Ang isa'y nilamon ng galit at kalungkutan. Ang kanilang mga mutya ay nagtunggali. Hangin laban sa anino, apoy laban sa takot, lupa laban sa kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng laban, nakita ni Mang Apong ang dating Berning. Nakatayo sa gilid, umiiyak. Hawak ang lumang baston na minsang inialay niya sa kanyang guro. Berning, sigaw ni Mang Apong, hindi pa huli ang lahat. Ikaw ay hindi isinumpa. Pinili mong sumama sa dilim, pero may daan pabalik. Ang malagintong pusa ay umakyat sa gitna ng labanan at sumigaw ng huni isang matinis at sabay talim na tunog na tila lumalagos sa puso. Ang liwanag ng pusa ay bumalot kay Ka Berning at unti-unti nagsimulang mabasag ang mga selyong nasa kanyang katawan. Sa isang huling hininga, si Ka Berning ay lumuhod. Apong, turuan mo akong humingi ng tawad,
sa kalikasan. Sa puntong iyon, pinatong ni Mang Apong ang kanyang palad sa dibdib ng diwata at ang mutya ng puso ay kusang lumutang, lumipad at pumasok sa kanyang katawan. Ang balanse ay naibalik. Ang 7 selyo ay ngayon nasa kanya na. Ngunit sa halip na gamitin ang kapangyarihan para sa sarili, inalay niya ang lahat sa pagbabalik ng balanse. Sa pamamagitan ng ritual, ginamit niya ang mga selyo upang iselyo muli ang lagusan ng gabunan, hindi upang sirain, kundi upang pahingahin ang anino. Si Kaberning, ngayon ay nanghihina ngunit buhay, ay muling tinanggap ni Mang Apong. Tinuruan niyang muli, hindi bilang disipulo, kundi bilang kapatid sa pananampalataya.